Mga kwento ni Felmo. May ibabahagi akong kwento, partikular sa kababalagan. Kagaya ng ibang sender nyo, ako din po ay nagkaroon ng interes na magbahagi din. Nang sa ganon, mabuhay ang karanasan ko noon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Athan, taga Cebu. Sa ngayon ay may edad na. Nakakatawang isipin na sa likod ng pagiging psychiatrist ko, nagkaroon ako na makalubag diwang karanasan na talagang bumaliktad sa pananaw ko bilang isang doktor. As in lahat, napaka-awkward isipin. Alam niyo na, nakabatay kami sa siyensya. Nag-aaral ako ng medisina at pagkatapos noon ay pumasok ako sa ganitong larangan. Sa kabutihang palad, nagtapos naman ako. Early 90s ito. 2 taon akong nanggamot sa isang pasilidad ng Cebu. Sa isang rehab, na kung saan naroroon na ang lahat ng may mga karamdaman sa utak. Mga examination na halo-halo. Naroroon na lahat ng mga hinanaing, mga delusyon at halusinasyon. Basta, nasa aspeto lahat ng pagkakaroon ng distorbo sa utak. Hindi ko na rin ididiin dito ang detalye sa mga eksaminasyon kasi mahirap ipaliwanag. Sariling opinyon kasi yan base sa pagsisiyasat mo sa isang pasyente. Kung hindi ako nagkakamali nun, may pasyente akong isang dalagang babae na bigla na lamang isinugod. Iniwanan ng katinuan. Mabilis yun. Tinarakan ng pangpakalma. Pinagpahinga muna. One-on-one kami noon sa isang silid. Maselan kasi ito. Katotohanan laban sa konspirasiya o yung realidad laban sa mga imahinasyon. Gawa ng sa impormasyong nalaman ko, itong dalagang babaeng ito, isang albularya. Itago na lamang natin siya sa pangalang Paloma. Maganda. Mga angat sa akin ang edad nito pero kokonti lamang naman. Sa mga albularyo at albularya, syempre hindi ako naniniwala ng mga panahon na yon. May ginagamot umanong bata ang babae na sinasapian umano ng isang lamang lupa. Tapos ay bigla na lamang nawalan ng malay ang albularya na ito at pagising ay wala na sa katinuan. Noong masalang na sa pagsisiyasat ko, sinabi niya lahat sa akin pero bago mangyari yon, pinaalalahanan niya ako. Gawa ng magkakaiba kami ng pananaw. Dapat ay maniwala ako alinsunod rin sa paniniwala niya sa akin noon. Tumango naman ako at sinabi ko na papakinggan ko siya. Alam niyo Sir Seth, dulot ng gamot na itinarak sa kanya, tingin ko, bumalik na siya sa kanyang katinuan. Kasi yung litanya niya, buhay, makikita ko talaga sa reaksyon ng mukha ang pagiging kalmado at seryoso. Siguro ay sinadya niya rin yan kasi nga ako ang kaharap niya na isang doktor sa utak nun. Ayon kay Paloma, nakapagtapos din siya ng pag-aaral. Isa siyang profesional, guro, at katunayan, nakapasa pa sa board exam. Pero yun nga, iba ang pinasok niyang larangan nun. Bata pa umano siya ay may mga pangitain na umano ito. Kahit anong bagay ang mahawakan niya, matitigan at maamoy, pumapasok siya sa isang pangitain. Nakikita niya yung mga nakaraan ng mga gamit na yon. Meron pang patayan na nakikita umano ito. Isa siyang psychometrist, Sir Seth, at nakuha niya umano ang abilidad na ito sa kanyang lolo, na isa umanong magaling na albularyo. Ito din ang nagtulak sa kanya kung bakit mas pinili niya maging katulad ng kanyang lolo noon.
kesa sa maging guro. Kaya doon, nag-aral siya ng karunungan. Karunungan na kung saan ito yung mga malalalim at origin talaga ng mga kaalaman ng isang espiritista. May tinatawag siya mga Solomon at Ardar at marami pang iba, lalo ng libro ni Enoch. Wala naman umanong naging paghadlang mula sa kanyang mga magulang, dahil nga nagmana siya sa kanyang lolo na may abilidad at sayang naman umano ang katangiang yon. Marami na siyang ginagamot at dahil sa kaalaman niya sa maraming aspeto, nagagawa niya namang pagalingin ng isang tao. Nasa sa akin na umano kung ayaw kong maniwala nun. Basta noon ang huling ginamot niya ay bata. Ito na yung pinakamahirap na tagpong nasubok niyang sarili sa espiritual. Malakas na uri umano ng lamang lupa yon na halos mapaiyak pa siya dahil nga bigla na lang lumabas ang kanyang pangitain, kasabay ng pagpasok ng astral projection. Bale, ang pangyayari ay hindi lang sa pangitain kung hindi karanasan niya rin sa dimensyong yon sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang kaluluwa sa katawan. Alam na alam yan kung partikular kayo o pamilyar kayo doon sa may astral projection na yon. Naniniwala ka naman siguro sa astral, Doc? Sabi ni Paloma. Ituloy mo lang yung mga sinasabi mo. Nakikinig ako. Yun lamang ang sagot ko sa kanya. Tumango ito at nagpatuloy. Ang elemento umano na nakaengkwentro niya sa loob ng astral ay malakas ang impluensya sa demonyo. Impakto umano ito na dating isang tao pero pinatay ito matagal na panahon na. At ang kaluluwang ito hindi lumisan sa mundo at naging kasangkapan ng demonyo. Hindi niya umano inaasahan yon, dahil inaakala niya lang umano na engkanto, inaaswang, yung mga karaniwang kaluluwa at yung mga pipitsuging mga kung anong lamang lupa yon. Pero hindi. Bagkos ay hindi siya kumalas sa gapos ng pangitaing yon, na ultimong ang kaluluwa niya ay nakapasok. Muntikan pa siyang mamatay nun. Noong nakawala umano siya, dala niya pa ang kanyang ulirat pero parang sumunod umano sa kanyang elementong yon. Binubulyawan siya nito sa kanyang tenga at nagpapakita pa sa kanya sa personal. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya magkamayaw nun. Hanggang sa nawalan na siya ng saktong katinuan. Ang hirap, Sir Seth. Napakahirap bigyan ng konklusyon ang kanyang pagsisiwalat. Hindi ko matansya kung gaano kalalim ang pagkabagabag ng kanyang utak nun. Mantakin niyo, matinong tao yan na may ginagamot hindi umanong sinasapian ng elemento. Tapos pumasok nga dyan yung pagka-psychometrist at astral projection niya. Lilinawin ko lamang po na itong nakalapag sa kwentong ito ay wala na akong dinagdag pa. Lahat yun ay base sa sinabi nito si Paloma. Meron din dahilan kung bakit ko ikinikwento ito. Malalaman niyo yun sa kabuuan ng istorya na ikakagulat niyo talaga. Siyempre bilang doktor, sa tingin ko, baka may schizophrenia siya na siya namang pinaniniwalaan na baka pangitain. Kaya wala lang. Bali naging normal lamang at hindi talaga ito frequent. Kumbaga baka may kasaysayan sa kabataan itong babaeng ito. Pero hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang pagdududa ko. Bagkos, niresetahan ko lamang siya ng gamot noon. Alam niyo kung anong nangyari pagkatapos noon? Nagalit ito. Ang sabi niya ay hindi niya kailangan ng gamot. Mas nangangailangan daw ako noon kesa sa kanya. Dahil wala akong paniniwala sa mga kakatuwang bagay. Natural, doktor ako eh. Naniniwala naman ako sa Biblia pero yung mga ganyan, hindi talaga. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng katahimikan. Tinitigan niya ako ng mata sa mata. Pagkatapos, gusto mo bang makita mga nakikita ko? Tanong niya. Sinakyan ko naman yon. Sabi ko pa,
Kung mangyayari nan ay pwede. Sana nga, para na rin mabigyan ko ng kasagutan ng mga sinasabi niya. Siyempre, kasama na doon ang paghingi ko ng pasensya. Kasi alam kong alam niyang hindi talaga ako naniniwala doon. Sir Seth, ang pagtugon ko na yon ay ang pagkakamali ko. At ito na ang simula ng pagbabago ng pananaw ko. Pahawak ng kamay mo. 2 kamay sabi niya. Inabot ko naman ang kamay ko pero na-curious ako noon. Kaya nakasimangot talaga ako. Sa ngayon, hindi ko gustong isugod dito. Dahil alam ko namang gagaling din ako. Pero kung ako man ay nailapit sa iyo, baka sa susunod na araw o linggo, iisipin mo na kung paano lumapit sa akin. Ikaw nang lalapit sa akin imbis ako. Tandaan mo yan. Bueno, taga San Fernando lamang ako. Sabi niya. Detalyado niyang isinuwalat ang kumpletong address ng kanyang tirahan. Bukiran no umano yon ng San Fernando. Para pa ako nung matatawa. Gusto ko pa nga sanang dagdagan ng gamot na nireseta ko para gumaling-galing tong imahinasyon ng babaeng ito. May binanggit siyang mga salita. Sa puntong yon alinman sa mga litanya ay wala akong naiintindihan. Pero aminado akong parang kinilabutan ako. Gawa ng bigla na lamang nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. Noon lumabas na sa opisina ang babaeng yon. Tila ba nahihilo ako. Niyugyug ko pang ulo ko. Sumakit yon. Sobrang sakit na wari ba'y napasma o nalipasan ako ng gutom. Ininuman ko lamang ng gamot yon. Mga ilang araw ang nakalipas. Pansin ko sa sarili ko habang nasa bahay ako noon na para bang nilalamig ako. Parang ayaw ko maligo. Ayaw ko magtrabaho. Basta nawalan ako ng gana. Itong bahay namin na ito, Sir Seth, ay nasa sentro lamang ng Cebu. Ancestral house yun, sobrang luma na. Ayon sa nalaman ko, mula pa ito sa panahon ng Hapon na itayo. Pinaparenovate ko ang pintura pero wala akong ginalaw doon. Para naroroon pa rin ang kasaysayang nakatatak dito. Sa gilid ng bahay, may 2 malalaking balete. Sa magkabilang kanto ng bakuran. Ito yung balete na madalas makikita natin sa parke at simbahan. Yung malalaki ang mga dahon. Aminin ko, may kaya talaga kami sa buhay. Kapwa may magandang trabaho ang magulang ko noon. Doktor ang nanay Beth ko habang si Tatay Arman naman, isang prosecutor. Hanggang sa hindi na ako pumapasok noon. Tila ba may kakaiba na sa katawan ko. Wala akong ganang magtrabaho. Dinalaw pa nga ako ng karelyebo ko noon na kapwa ko ring doktor sa isip. Nangamusta at sinabing bakit hindi na ako pumapasok. Sinabi ko naman na masama lamang ang pakiramdam ko pero 1 linggo na akong ganon. Hanggang sa isang gabi, hindi ako mapanatag. Hindi ako makatulog. Para bang sa Bisaya pa, nag-alindasay ako noon o hindi mapakali. Parang tinamaan ako ng tinatawag na withdrawal effect sa pagbitiw ng bawal na gamot. Ganoon na ganon. Nilalamig ako, pero pinagpapawisan. Yun pa lamang ang kauna-unahang beses na nakaranas ako ng ganon, Sir Seth. Lumabas ako ng bahay. Naninigarilyo ako kaya nagyosi muna ako doon sa likod. Nabulabog ko pang ang silid ng mga magulang ko kasi nga nagbukas ang ilaw doon at sinigawan ako magpahinga na. Yung kapatid ko namang babae na itago na lamang natin sa pangalang Esme, gising pala nun. Nasa sala ito sa baba. 2 palapag ang bahay tapos nasa baba ang silid niya. Bali ang katabi niya doon ang silid ng mga magulang namin. Ako yung nasa taas, katabi ng silid ng yumao ko mga abuelo.
Habang nakatambay ako sa labas noon, nakakarinig ako ng pagsitsit. Hindi ko alam kung galing ba sa labas ng bakuran o sa loob noon. Mataas ang bakuran namin. Lampas tao ito at hindi talaga makikita ang kalsada. Maliban na lamang kapag naroroon ka sa itaas noon, gawa ng may beranda doon na makikita ang labas ng bakuran. Makailang ulit din yung pagsitsit na yon. Hanggang sa medyo nakakairita na. Kaya naman hinanap ko kung saan ito nanggagaling. Habang ginagala ko ang paningin ko sa paligid, may nahagip ako na bigla na lamang dumaan na anino. Sa may dulo ito ng bahay namin. Nasa bandang madilim at patungo sa kanto ng bakuran, na kung saan naman naroroon ang isang napakalaking balete na lampas pa sa bahay namin ang taas nito. Una, akala ko magnanakaw. Kaya naman mabilis akong nagtungo doon. At habang papalapit ako ay unti-unti kong naaaninag ang isang imahe noon. Nakapatong ito sa isang sanga ng baleteng yon. Siguro, lampas lamang sa akin ang taas nito. "Hoy! Anong ginagawa mo sa loob? Nagnanakaw ka, no?" Tawag ko. Pero hindi gumalaw yon. Nakatungtong lamang talaga ito. Tapos ay unti-unting umupo sa sanga. Yung bang napakasosi pa ng forma. Yung mga paa nito ay dinuduyan-duyan pa na parabang naglalaro. Sa isip-isip ko, hindi kaya bata ito na nakapasok at naglaro, pero bakit doon banda na napakadilim? At sa ganong oras pa talaga. Maya-maya ay bigla na lamang itong nawala. Akma ko na sanang lalapitan para na rin maging malinaw talaga sa akin ang itsura. Gawa ng anino lamang ang nakikita ko noon. Pero ayun nga, bigla na lamang itong naglaho. Naisip ko na may kakaiba na. Ilang araw na akong stress at talagang napagtanto ko na isang halusinasyon yon. Napabuntong hininga ako, tapos muling nagsindi ng isa pang sigarilyo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Sabi ko pa, ano to? Ba't ako nagkakaganito? Matapos makapanigarilyo, nagtaka ako gawa ng walang tao sa sala. Nakita ko pa ang kapatid ko rin kanina, pero yun nga, dapat ay maaabutan ko pa ito. Pero wala na siya. Na parang hindi talaga siya nagtungo doon para magbabad sa kakaaral niya noon. Papasok na ako noon sa silid, pero muli kong narinig yung pagsitsit na ito. Kumabog na ng malakas ang dibdib ko noon. Sobrang natakot na ako gawa ng baka ako naman ang may sakit sa utak. Parang hindi ko mapakalma ang sarili ko. Pagsipat ko doon kung saan ko nakita ang imahe kanina, mas lalo akong kinabahan. Nakita ko ulit siya doon. Nakaabante na ito ng bahagya patungo sa akin. Nakatayo at parang nakangiti pa. Maitim siya, pero nakikita ko sa kanya yung amag ng kanyang mga mata at ngipin noon. Tinitigan ko ito ng matagal, hanggang sa narinig kong bumungis-ngis yun ng tawa. Tapos ay biglang balik doon sa puno at naglaho na lamang bigla. Mabilis akong pumasok sa silid ko noon. Umakyat ako ng bahay. Habang papaakyat, yung kamay ko ay nasa railing nakahimas. Habang nakahimas ang kamay ko, nag-iiba-iba ang paningin ko, Sir Seth. Nagiging maliwanag tapos nagiging madilim. Yun bang papasok ang sandali na may araw at babalik sa gabi noon. Tapos ang nakikita ko sa bahay, hindi na bagong mga kagamitan. Luma na.
Hanggang sa tumirik na lang yung saliwanag. Natatanaw ko ang labas ng bahay. Malawak pa ito at may nakikita kong mga tao na abala. Naglalatag ng mga kung ano sa lupa nun. Mga butuatan ng kakao yun. Tapos ang mga suot ng taong yun, lumang klase ng damit. Hanggang sa pagsipat ko sa mga larawan. Larawan na nakalagay dapat sa kung saan sila naka-organize. Pero sa puntong yon, iba. Iba din ang mga larawan na nakikita ko sa mga dingding. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa silid ko. Nakita kong lumabas doon ang isang bata. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Ang batang ito ay walang iba, kundi ang aking ama nung maliit pa. Naka-jumper pang damit. Yun bang may goma na nakapulupot sa balikat at ang dulo naman, may clip at nakaugnay ito sa may salawal. Yung hagdan, yung digding, yung kabuuan ng bahay, luma. Parang sinaunang panahon ng timpla. Yung batang yon ay dumaan lamang sa gilid ko. Nagkukumahog yun at bigla na lamang tinawag ang pangalan ni Lola. Nakita ko si Lola. Nasa bukana ito ng bahay. Doon mismo sa may entrance. Nakangisi ito. Batang-bata pa ang muka. Maganda si Lola, Sir Seth. Si Lolo ay nakita ko rin. Malaki at matangkad na tao. Sobrang layo noong matanda na gawa ng bakuna ito at sobrang payat. Parang mabaliw-baliw ako noon sa mga nakikita ko. Umakyat ako at mabilis na pumasok ng silid ko noon. Hanggang sa pagbukas ko ng pintuan. Madilim na. Biglang dilim yun na para bang bumalik na ako sa ulirat. Himada din ang samyo. Hindi katulad ng naaamoy ko kanina. Anong nangyari sa akin? Nababaliw na ata ako . Sabi ko. Mabilis akong kumuha ng gamot noon. Siyempre bilang espesyalista sa utak, may gamot akong reserba. Para ito sa mga pasyenteng kailangan ng emergency. Uminom ako noon at humiga sa may higaan ko. Nakatitig ako sa may kisame. Hindi maalis-alis ang malakas na pagkabog ng dibdib ko at yung nangyari kanina sa isipan ko. Hanggang sa tinamaan na ako ng gamot at hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako noon. Pagising ko, maliwanag na. Nataranta pa ako noon nang muli kong maalala ang nangyari sa akin nung gabing yon. Nagmukmuk lamang ako sa may silid. Hindi ako lumabas. Hindi naman ako pinapakailaman nila nanay at tatay kasi nga malaki na rin ako. Kinahapunan, narinig ko ang boses ng kapatid kong si Esme. At pagsilip ko sa bintana, kararating lamang niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano ba naman kasi? Itong kapatid ko, nagpaalam palang magbabakasyon muna sa probinsya ng Carmen. Doon muna siya sa bahay ng lolo at lola ko sa side ng nanay ko noon. Dahil buhay pa naman ang mga yon. Papanong nakita ko siya kagabi? Papanong nasa sala siya? Tama nga ako ng hinala noon. Wala siya doon. Parang guni-guni ko lang. Pero ang tanong, paano? Gawa ng kitang-kita ko talaga siya at tumingin pa sa akin ito. Gusto ko nang iumpog ang ulo ko noon, Sir Seth. Gusto ko nang sumigaw. Naroroon pa rin ang pagkabog ng dibdib ko. Literal na baliw na ako noon. Pero bakit kaya ko pang mag-isip? Bakit kaya ko pang gumalaw ng naaayon sa pagdikta ko? Uminom ako muli ng gamot at kumalma. Sa mga sandaling iyon ay bumaba ako ng bahay. Binati pa ako ng kapatid ko pero hindi ko siya pinapansin.
Sinabihan niya pa akong suplado. Kumain ako. Naiisip ko noong gumala. Wala akong ligo-ligo noon at kung ano ang suot ko noong nagdaang araw. Yun pa din ang suot ko habang gumagala-gala sa labas noon. Hindi ko alam kung ano ang itsura ko kasi nga habang naglalakad ako noon ay nakikita ko ang mga kakilala kong nakatitig sa akin at halatang may agam-agam. Ano ba tong nakain ko at nagtungo ako sa simbahan noon? Pumuslit ako sa labas. Umupo ako sa groto habang naglalakbay ang diwa ko sa kawalan. Hanggang sa sumapit na lamang noon ang hapon. Umuwi ako pero parang nahihilo ako. Kaya naman pumuslit ako sa isang tindahan. Ang tapat ng tindahan na yon ay isang sementeryo. Nagpapatay sindi ang paningin ko. Hanggang sa kumabog na naman ng malakas ang dibdib ko noon. Nanlaki ang mga mata ko. Ang sementeryong nakikita ko ay napakaraming kahoy na malalaki. Kukonti pa lamang ang puntod. Tapos ang mga bahay sa gilid. Hindi pa gusali. Bagkos ay mga karaniwang bahay ito na parang nasa probinsya lang. Niyugyug ko noon ang ulo ko kasabay ng pagkusot sa aking mga mata. Pero hindi pa rin nawawala kung anong nakikita ko. Hanggang sa nakarinig na lamang ako ng boses noon. Tapos ay biglang nagbago ang buong paligid. Pag-angat ko ng tingin, may isang matandang nakatingin sa akin. Sabi niya, ano man ang nangyayari at bigla na lamang akong natulala. Kakilala ko yung matandang to. Naglalako ito ng saging. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mang Juan. Ang sabi ko pa naman sa kanya noon ay may nakikita nga ako at diretso kong sinabi dahil iniisip ko na noon na may topak na ako sa utak. Anong nakita mo? Di ba doktor ka? Mukhang may sakit ka ata dong ah. Opo, doktor ako. Parang may sakit nga ako, Mang Juan eh. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Para bang nakikita ko yung nakaraan. Yung sementeryo nga, yan oh. Bihira pa yung nakalibing. Tapos parang probinsya dito. Nako, kung ako sa'yo, magpapatingin ako sa albularyo. Sa akin lang to ah. Alam ko namang doktor ka at hindi ka naniniwala dyan. Pero walang masama sa mga sinasabi ko. Wika nito. Tapos umalis na. Napatulala ako noon. Mabilis na pumasok sa isip ko si Paloma. Bigla akong naalala noon ang bukang bibig niya. Na imbis siya ang magpapatingin sa akin, ako ang lalapit sa kanya. Napakagulo ng isip ko noon. May parte sa akin na naniniwala sa kanya pero lamang pa rin ang parte na hindi. Pero nagkaroon ako ng kurisidad. Ito ay dahil hindi siya nagkamali dahil yung mga binanggit niya sa aking karamdaman niya at nakikita. Nararanasan ko na rin noong mga panahon na yon. Nag-iisip ako ng maigi kung magpapatingin ba ako sa kapwa ko doktor o paniniwalaan ko yung mga kakatuwang bagay na yon. Sa akin pa lamang kasi Sir Seth ay alam ko ng sakit ko. Gawa ng doktor ako at pwedeng hindi na ako magpasuri sa kapwa ko. Pero ang tanong, kakayanin ba ng katawan ko? Kung kabaliwan man ito, darating sa punto na lalala ang kondisyon ko. Alam ko yan dahil nararamdaman ko talagang hindi na natural ang mga panahon na yon. Ang nararamdaman ko, pabalik-balik na. Hanggang sa pinilit kong lokohin ang sarili ko noon. Nakapagdesisyon akong magpatingin sa albularya. Bahala na. Bahala na kung pagtawanan man ako ni Paloma. Pero ng mga sandaling yon, duda na talaga ako. Gawa ng magkakaugnay talaga ang kanyang sinabi sa akin at yung nararanasan ko noong mga panahon na yon. Alam ko kung saan siya nakatira. Gaya ng sinabi sa kwento,
Nabanggit niya sa akin ng detalye. Nawari ba'y hinahamon ako ng albularyo na ito. Yung hapon din na yun, pagkarating ko sa bahay, kinuha ko lamang ang wallet ko at sumibat na. Wala na akong pake sa sarili ko. Wala na akong pake, ultimong hindi ko nakikita ang sarili ko sa salamin. Gabi na ako nang nakarating sa San Fernando. Sa sentro pa lamang yon. Kinakailangan ko pang sumakay ng habal noon. Hindi pa ganoon kapogreso ang lugar. Magubat pa ang San Fernando. Hindi katulad ngayon na nagtatayugan ng mga establishmento. Ang tagal kong nakahanap ng habal noon. Hindi ko kasi kabisado ang lugar. Hanggang sa nakakita ko ng isang motor na pumarada at may binabang pasero. Nilapitan ko ito. Sinabi kong sasakay ako at doon na nga sa lugar nila Paloma. Hindi ito pumayag. Malayo daw, lalo at gabi na noon. Pero kung gusto ko umano na pakyawan ay papayag siya. Kumbaga, doble ang pamasahe ko patungo ron. Tapos ay babayaran ko din ang pag-uwi niya ng doble. Dahil wala daw siyang pasero sa pagbalik. Hindi na importante sa akin yung alok niya. Ang importante sa akin ng mga panahon na yon, may hatid lamang ako ron. Kung kaya't mabilis akong pumayag. Dagdag ko pa, kay triple pwede. Yung inaakala ko malapit lang, inabot kami ng halos 1 oras. Sobrang layo ng bukirin na ito. Napakadilim ng lugar. Tapos ay lubak-lubak. Yung mga bahay sa lugar, ang ilan dito ay wala pang mga ilaw. Ang problema lang, ang mismong daanan. Ewan ko ba kung bakit bihira lamang ang poste na may ilaw sa lugar na yon. Basta kung hindi ako nagkakamali. Noong huminto na ang motor, ay tinuro na sa akin ng driver kung saan banda ang bahay. Nagtaka ako kasi nga kilala pala ito ng mama na para bang tanyag ang albularyong yun sa lugar. Akala ko, yung pagturong yun ay ilang lakad lamang ay bubungad na talagang bahay niya. Pero hindi pa pala. Malayong lakaran pa yon, pero may daanan naman ng tao. Bagamat madilim pero naaaninag ko na ang konting daan doon. Inabutan pa nga ako ng ulan noon at saglit pumuslit sa isang banda. Hanggang sa may napadaang tao na nakasakay sa isang kalesa. Naguyod-guyod ng kalabaw. Nakahinga ako ng magaan noon. Paano ba naman kasi? Pinasakay ako nung tao. Sumaglit ito at nagtanong kung taga saan ako. Sabi ko taga Cebu, sa mismong syudad. Nakarating lamang ako doon para magpagamot sa isang albularya. Sabi niya sa akin, kung maglalakad daw ako doon ay maaaring mawala ako gawa ng maraming daanan na nasanga-sanga sa may unahan. Ihahatid niya na lamang umano ako noon. Maya-maya pa, itinuro na sa akin ang bahay. Malaki ito. Parang katulad lamang din ng sa amin na napaglipasan ng panahon sa luma. Ang problema, walang ilaw. Ang sabi naman noong may-ari ng sinasakyan kong kalesa, hindi pa daw lahat naaayos mula noong may bagyo. Doon ko na napagtanto, kaya pala walang ilaw ang ilang mga bahay. Nasalanta nga pala ng bagyo yon. 1 taon nang nakalipas. Sobrang tagal na ayos ang kanilang kuryente. Inabutan ko ng pera yung tao pero tumanggi ito. Pinilit ko. Kahit papano'y naihatid ako at kusang loob ko na yon. Tinanggap niya ang pera. Bumungad kaagad sa akin doon ang isang matandang lalaki at isang matandang babae. May dala pa itong lampara. Yun bang bote ng tanduay na nilagyan ng pabelo na tela na kung saan binalot ito ng pilak na papel mula sa sigarilyo o sidlak. Nagtanong ang mga ito kung anong sadya ko sa lugar at sinabi ko namang hinahanap ko si Paloma. Sinabi nilang magulang sila ng dilag.
Hanggang sa nakilala ko ang lalaki. Ito yung matandang lalaki na kasama ni Paloma nang ipatingin sa akin ng babaeng yon. Tatay pala ito ni Paloma. Mga magulang yun ng dilag. Nakatitig ang lalaki sa akin at nakasimangot ang mukha nun. Maya-maya ay sinabi niyang para umanong kilala niya ako. Nagpakilala naman ako. Sabi ko ako yung doktor na sumuri sa anak nila. Pinasunod nila ako noon. Ambon na lamang ang ulan noon. Hindi yung bumungad sa akin sa daanan na talagang unos. Basang-basa ako kaya binigyan ako ng damit ng matandang lalaki. Pinagbihis ako at sinabihang wala umano ang kanilang anak. 3 araw pa daw ito bago babalik. Tinanong ko kung nasaan si Paloma noon. May ginagawa siya. Yun din mga ipinaliwanag niya sa'yo. Yun ang tinatrabaho niya ngayon. Binalikan niya ang bahay ng bata, iho. Walang sakit ang anak ko. Dulot lamang yun ang bati mula sa elementong nakainkwentro niya. Kung kaya para siyang nabaliw. Teka, ano bang karamdaman mo? Kagad ko namang sinabi na may nakikita ako noon. Dinitalye ko ito. Nagkatitigan na mag-asawa. Nga pala, itago na lamang natin sila sa mga pangalang Mang Berto at Manang Dalia. Nako, hindi yan sakit, iho. Abay may abilidad ka rin na kagaya kay Paloma. Tama lang ang nilapitan mo kasi magkakasundo talaga kayo sa larangan na yan. Pero paano mo nalaman na dito kami nakatira? Po, itinuro niya po sa akin eh. Parang may mali po eh. Sabi niya kasi ako na daw yung magpapatingin sa kanya. Imbis na siya yung magpapatingin sa akin. Kasi nga ayaw ko talaga nung maniwala sa kakatuwang bagay na ito eh. Doon nagkaroon ng katahimikan. Hanggang sa nagbulungan ng mga magulang ni Paloma. Narinig ko sa nanay nito na baka may ginawa daw sa akin si Paloma noon para mapaniwalaan ko ang mga naranasan niya. Hindi naman ako umimik noon, pero nagkakakutob na ako. Mantakin niyo, Sir Seth. Sobrang layo ng swing ng pananaw ko. Mula sa realidad hanggang sa parang pinapasok ko na noon ng mga kababalagan. As in napagtanto ko pa nga noon na bakit ako napunta sa lugar na yon. Na para bang hindi ko na kilala ang sarili ko. Basta, naguguluhan ako. Sabi naman ni Mang Berto, manatili daw muna ako sa bahay nila. Bukas ay sasamahan niya ako kung saan naroroon si Paloma. Nagsawalang kibo ako noon. Lutang na lutang talaga ako. Namasahol pa sa damagag sa droga. Doon ako natulog. At pagsapit ng umaga, matapos makakain ay umalis na kami. Naglakad lang na akala mo'y malapit pero sobrang layo na naman. 2 oras ang lalakarang yon at hindi pa naman ako sanay kaya sobra akong nairita. Lalo na sa mga liblib na merong makakatingda mo. Sabayan pa ng pawis ko na walang humpay sa pagtagas. Lumusot kami doon sa isang maayos na kalsada. Nagpapang-abot na ang mga hangganan ng bawat lungsod nun. Ang maayos na daan ng hangganan tapos sa unahan, merong tulay. Nakikita ko din doon na may ilang kabayan. Sumunod ka lang sa akin, iho. Malapit na tayo. Doon lang sa unahan. Naiintindihan na kita. Nag-usap kami ng asawa ko kagabi. Baka nga may ginawa ka sa'yo si Paloma. Marunong kasi siya sa mga orasyon, iho, pero yung katangian niya talaga likas na yun sa kanya mula pa sa pagkabata. Nagmana sa lolo. Malakas sa pangitaan at kung ano-ano pang hindi kayang ipaliwanag ng madalian. Ilang saglit lang. Nang makatawid kami sa tulay, ay kumabig kami ng lakad noon paakyat sa isang burol. Tinuro ni Mang Berto na naroroon na daw sa ibabaw. Hindi naman ako nagsalita. Pero habang papaakyat kami doon, nakita ko hindi kalayuan ng isang sementeryo.
Siyempre nagka-phobia ako sa sementeryo nun. Baka kasi magbago muli ang itsura ng paligid sa paningin ko. Kaya mabilis kong binaling ang tingin ko sa may landas. Hanggang sa nakakita na ako noon ng isang bahay. Mahaba at malaki ito. Pero isang palapag lang. Napakaganda ng paligid. Namumutawi doon ang kulay berdeng bermuda na siya namang may pangilan-ngilang mga bulaklak na santan. May ibang daanan pala doon sa kabilang banda at patungo ito sa may kalsada. Nakita ko kaagad si Paloma na parabang hindi nagbago sa kanya ang presensya ko noon. Nakangiti pa ito habang tumatango. Walang ano-anong sinabi niya sa akin na tama siya ng hinala. Ako umano ang magpapatingin sa kanya. Nagkataon lamang na wala siya sa bahay at napadayo pa ako sa lugar ng kanyang pasyente noon. Hindi ka naman dapat kailangan pang gamutin. Kusa naman niya mawawala. Hindi yan katulad ng nararanasan ko talaga. Ngayon, sinong mas baliw sa atin, Doc? Sabi niya. Para bang nakaramdam ako ng pagkahiya noon. Hindi na lang ako nagsalita pa. As in, totaling naniwala na talaga ako. Bumaliktad na lahat ng pananaw ko na ang kakatuwang bagay pala ay totoo. Si Mang Berto noon ay kaagad din nagpaalam. Ang sabi nito ay kami na lamang daw ni Paloma mag-usap. Yung damit na suot ko noon, akin na lamang daw yon. At kung gusto kong umuwi ay doon lamang sa kalsada magantay ng masasakyan. May biyahe umano tuwing hapon patungong Cebu. Pinasunod ako ni Paloma. Ang sabi niya ay nasa likod daw ng bahay. Nakakita ako doon ng dalawang bata na naglalaro. Isang babae at isang lalaki. Para magkakapatid ang mga ito. Kasama pang isang lalaki na nasa husto ng edad. Umupo si Paloma sa isang upuan sa gilid ng bahay. Sabi niya, masdan ko daw ang lalaki na bata. Nakikipaglaro pero hindi ko daw ito makikita masaya. Ang katawan lamang ang masaya pero sa mukha, hindi nun. Tumango naman ako nun. Minasdan ko nga ang bata. At totoo ang sinasabi niya. Yung babaeng paslit lamang ang tawa ng tawa. Habang yung lalaki naman ay walang kaimo-emosyon ang mukha nun. Siguro naman lahat ng sasabihin ko sa iyo ngayon, maniniwala ka na. Yung batang yan, magugulat ka na lang dyan. Akala siguro'y maluloko ang mga tao dito. Minabuti kong obserbahan muna. Itong lamang lupang ito ay hindi nagpapakita sa akin. Ginamit pa yung imahe ng bata. Matutuntun ko din yan kung saan naroroon. Hinaharapan ko lamang ng maling kilos ang paslit. Wika ni Paloma noon. Napagtanto ko kaagad na baka ito na ang pasyente niya. Yung batang lalaki. Nakakabaliw isipin, sino ba namang psychiatrist sa maniniwala sa mga ganyan, di ba? Pero ako, aminado akong naniniwala na talaga ako nun. Hindi ko na binanggit sa kanya ang mga naranasan ko. Alam ko namang gagaling din ako. Napakapulido niya magsalita. Kung naranasan ko ngayon, ay posible ding mawala pero sana katulad naman ginawa ko sa iba na mawawala ito. Kasi may kilala akong hindi naggumaling eh. Nagtuloy-tuloy yung hanggang sa pinili na lang manggamot. Katulad ko. Kasi nga nawala na yung takot niya sa sarili. Nagkakaroon siya ng tapang. May mga orasyon kasi Athan. Tama ba yun yung pangalan mo? Doc Athan? Huwag kang magbiro Paloma. May ginawa ka ba talaga sa akin? Naranasan mo naman di ba? Tingin mo meron o wala? Maski ikaw masasagot mo yan. Lalo na't isa kang espesyalista sa utak. Malawak ang saklaw mo sa kamalayan. Mabuti nga'y pangitain lang, paano pa kaya kung makakita ka ng mga nilalang? Saglit akong napatigil sa paghinga nun at nag-isip. Hanggang sa kumabog na naman ang dibdib ko. Naalala ko yung nakita kong anino.
Sinabi ko sa kanya yon. Tumawa siya, tapos parang nang-aasar pa ito sa akin. Naisip ko tuloy noon na baka pinagkakatuwan ako nito. Ganoon ba? Abay, siguro may dugo kayong nakakakita talaga ng ganyan. Tingin mo, totoo yun o hindi? Siyempre, totoo yun. Iniisip ko naman kasi kaagad na islang halusinasyon eh. Totoo sila, Doc. Ang iba masama at iba hindi. Sandali lang. Tingnan mo yung batang babae. Tumingin kaagad ako noon sa bata. Nakikita ko itong nakatulala. Tapos nakatingin doon banda sa baba, na kung saan sobrang sukal na roon at may malalaking puno na hindi ko mawari kung ano. Hanggang sa naglakad ang batang yon. Si Paloma, biglang nagsenyas doon sa lalaking sakto na sa edad. Ipasok ko man ang isang bata sa bahay. Dahil ilang saglit lang ay may mangyayaring hindi maganda. Yung batang lalaki, tuloy-tuloy lang ng lakad. Kinalabit ako ni Paloma at sinabing sumunod daw ako noon. Nang masilayan ko pang higit sa mga naranasan ko, napabuntong hininga ako kasunod ng pagkibit balikat. Sumunod ako sa kanya. Dahan-dahang lakad lamang ito. Hanggang sa yung bata ay pabilis ng pabilis, hanggang sa bumulusok na ito ng takbo pababa. Dito na nataranta si Paloma. Ako naman noon ay tila ba nahawaan na rin ang kahibangan. Mabilis na tumakbo si Paloma at sumunod ako sa kanya. Walang ano-ano'y nawala ang bata na yon. Huminto kaming dalawa. Tanghali na ng mga panahon na ito, pero hindi naman sa lugar na yon ang tama ng araw. Napakaliblib at ang kapal ng dahon ng mga naglalaki ang mga puno. Nasaan na siya? Tanong ko. Inangat ni Paloma ang kanyang kamay. Naghudyat ito na huwag akong mag-iingay. Panoorin ko man siya nang lumawak umano ang kokote ko. Hindi yung puro sirang isip lamang ang naiisip ko noon. May mga matino din umanong nakikitang hindi nakikita ng normal na mata. Posible umanong doon nakatira ang hinayupak na lamang lupang yon. Dati umanong pahingahan yon ng mga sundalong Hapon. Maraming namatay at hindi maipagkakaila na pamamahayan talaga ng kababalagan. Dito din umano pinatay ang tao na naging masamang elemento. Mabilis akong nagtanong kay Paloma kung paano niya nalaman. Hanggang sa ngumiti ito at sinabing ipikit ko daw ang mga mata ko. Tapos ibuka at makikita ko ang lahat ng yon. Ako naman, pinikit ko nga. Pero pagbuka ng mga mata ko, napatras ako noon. Meron akong nakitang bahay doon sa lugar na wala naman dapat. May mga tao, ibang klaseng sundalo at halatang kapustura ng nakikita ko sa telebisyon na mga sundalo sa panahon ng digmaan. Marami sila at may mga taong sibilyan. Alam kong ilan dito ay posibleng hindi maniwala. Pero ako nang patunay, Sir Seth. Isa akong doktor. Alam ko kung may mali talaga. Alam ko kung baliw ba ako o hindi. 100% wala akong sakit sa utak noong mga panahon na yon. Paglingon ko kay Paloma, nakaupo lamang siya sa tabi ko na para bang nagmamasid siya sa paligid. Talagang magkakaugnay ang nakikita ko at nakikita niya noon. May tinuro siyang isang tao. Nakahandusay ito sa lupa. Duguan. Nakikita ko din yon. Ilang saglit pa ay bigla akong tinapik ni Paloma. Nawala yung pagbago ng paligid at bumalik ang orihinal na itsura at naging gubat na yon. Yun yung elemento dito. Yung nakita mong patay. Naniniwala ka na? Hindi lahat ng pasyente niyo baliw, Dok.
May iba dyan na nagsasabi ng totoo. Pero pinapalabas niyong nababaliw lang. Baka nga natuluyan na lamang dahil sa gamot na pinapainom niyo. Muli, para akong sinampal ng kahihiyan nun. Malaki ang punto ni Paloma. Pwede ngang may pasyenteng ganon na hindi lang namin ito napagtuunan ng pansin. Ilang saglit pa inutusan ako ni Paloma at ang sabi niya sa akin ay magtambak daw ako ng mga tangkay. Magpapausok daw siya sa lugar. Sinunod ko siya. Talagang kinukumpara ko ang sarili ko sa pagiging psychiatrist ko at psychometrist nun. Parang tubig at langis na hindi pwedeng pagaluin. Pero nangyayari pa rin sa akin yon. Matapos ko makapaghakot ng sangkatutak na tangkay, hindi pa natapos ang pag-uutos ng babae. Pinapunta pa ako sa bahay ng pasyente kasi nga wala siyang panindi nun. Mabuti na lamang at may dala akong lighter. Nagmumukha akong ututo sa kanya na parang naging lokal na tao na lamang ako. Nagsiga kami doon. Namutawi kaagad ang makapal na usok. Pero habang nangyayari yon ay nababahala ako sa bata. Tinanong ko si Paloma kung ano ang nangyari doon. Doon na sinabi ni Paloma na yung batang tumakbo, kaya niya inoobserbahan gawa ng hindi yun ang pasyente niya. Kinagaya lamang umano ng itsura ng pasyente niyang bata. At ang totoong bata umano, hindi alam ng mga magulang na itinago niya. Yung tatay nila ay walang alam na ang paslit ay naroroon sa bahay nila Paloma. Tinanong pa ako kung hindi ko daw ba napansin yon sa silid ng mga magulang niya. Takang-taka ko nun. Napatigil ako sa paghinga sa kakaisip sa kung anong nangyayari. May bata nga doon sa silid ng mga magulang ni Paloma. Hindi ko lang makilala masyado kasi nga hindi lumalabas yon. Napamura pa nga ako nun. Ayon naman kay Paloma, kinuha niya ang bata at doon niya muna pinanatili sa kanila. Itago na lamang natin ang bata sa pangalang Dominic. Pero nang magbalik siya sa bahay ng pasyente, nagulat nga siya na makakita ng kapareha ng mukha ng batang lalaking yon. Mabilis niyang napagtanto na doppelganger nga ito. Pero hindi umano yon ang elementong nakaengkwentro niya. Pinalabas niyang pinauwi niyang bata para hindi mabulabog ang mga magulang. Para na rin manatili doon ang ilusyon nito. Hindi ko lubos maisip, Sir Seth. Napakatalino ni Paloma. Nagawa niya yon. Namangha ako sa kanya na para bang gusto ko na rin maging katulad niya. Hanggang sa maya-maya pa, may inuusal si Paloma. Habang ginagawa niya yon ay gumuhit ito sa lupa ng napakalaking bilog. Sa gitna nito yung apoy. Kung yung kanina ay nakalusot ako sa utos na kumuha ng paninde, pero sa mga puntong yon ay hindi na dahil inutusan ako ni Paloma na kumuha ng sangkatutak na asin. Kung meron daw sa bahay sa itaas, yun na lang. Pero kapag kukulangin ay bumili daw ako ng mga 2 kilo. May mga tindahan na mano-mano sa baba nun. Napatanong ako noon kung anong gagawin niya. Ayon sa kanya, ibubudbud niya umano sa bilog. Kailangan niya ng marami. Dalian ko umano dahil maya-maya lang ay magsisimula ng maglabasan ang mga nilalang doon. Napakamot na lamang ako noon ng ulo. Abay totoo at maramihan talaga. Mantakin niyo ba naman, Sir Seth, ay malaki ang bilog na yon? Pumunta ako sa bahay. Nakisuyo kaagad ako ng asin. Ang inaasam ko noon na sana'y may sapat na asin sa bahay at sinabi ko talaga sa nakatira na lahat kung meron. Inabutan ako ng bote. Maliit yon. Iodized salt pa ang laman. Nababanas na ako pero pinipigilan ko lang. Kung sa Bisaya pa, wala itanwon ko'y nabuhat.
kung dili mo palit na lang sa tindahan. 3 tindahan ang binilan ko ng asin nun. Mabuti sana ako magkakalapit lang, pero magkakalayo ang agwat. Bukid pa naman. Pero sa kabutihang palad naman, tingin ko ay naging sapat na yon yung dami nito nang nabili ko. Para bang magbibilad ako ng sangkatutak na tuyong isda na galing sa tabang na tubig. Nakasimangot akong iniabot sa kanyang 2 sando ng bag ng asin. Baka may pag-uutos ka pa ah. Baka kulang pa yan. Baka hindi pa sasapat. Tingnan mo nga kung gaano kadami. 3 kilo nang binili ko ah. Nagmumukha akong timang dyan eh. Hindi ko nakilala yung sarili ko. May reklamo ka ba? Gusto mong magtuloy-tuloy ang mga nakikita mo? Pwede kong gawin yan ngayon din. Aba, tinakot pa talaga ako pero syempre, natahimik ako nun. Ikaw ba naman yung banta ng ganun, di ba? Alam kong totoo na yon, gawa ng natatakot na rin kasi ako. Binudbud niya ang asin sa guhit. Napapapikit na lamang ako noon kasi nga parang kukulangin pa ata. Mabuti na lang, nagpang-abot na ang bawat dulo. Dahil kung hindi, talagang uutusan na naman ako nito nang walang kalaban-laban.